Muli po, isa pong napakagandang umaga po mga kamisyon. Purihin ang ating Panginoon at tayo po ay magpasalamat sa Diyos palagi. Narito po muli ang inyo pong misyonerong Kabitenyo at nais ko pong maghatid muli ng salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Kaugnay po ng simpleng kaunawaan, katotohanan tungkol sa pagpapala at buhay natin bilang mga mananampalataya. Nawa sa umagang ito ay patuloy po nating subaybayan dahil ito po ay part 2 noong ating tinalakay kahapon na hindi ukol sa malas o swerte kundi tayo po sa Diyos nakadepende. Dahil nabanggit po na inyo pong lingkod na ang Pilipinas ay mayroong pong 4 na mukha. Ito yung meron tayong mukhang Indo, mukhang Chino, mukhang Malay at mukhang Espanyol. Dahil dun sa kasaysayan po ng Pilipinas ay nadala po nila yung ilang paniniwala na sa atin naman nagkaroon ng manifestasyon at nasundan naman din natin yung ilan sa paniniwala po tulad ng paniniwala ng mga Chinese, tulad ng paniniwala nila sa Feng Shui, subalit hindi na natin masyadong tatalakayin yung Feng Shui. Dahil ngayon po ay December, ang gusto ko lang pong talakayin ngayon yung kaugnay dun sa paniniwala po pag dumarating po yung December. Katulad niyan mga kamisyon, nais ko pong tingnan natin ang pagpapala at kaginawaan. Tandaan po natin, nakadepende yan sa Panginoon. Nakadepende yan sa pagkilos ng Panginoon. Mababasa po natin doon sa aklat ni Samuel, doon sa unang Samuel kabanatang 2, ang talata ay 7 hanggang 8, noong nagpasalamat si Ana na ina ni Samuel doon sa pagpapala ng Diyos sa kanya dahil dumating sa buhay nila si Samuel bilang baby Samuel. So ganito po ang atin pong mababasa. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Kanyang ibinabangon ang dukha mula sa alabok. Kanyang itinataas ang mapagkailangan mula sa dumihan, upang sila'y palukluking kasama ng mga prinsipe at magmana ng luklukan ng kalulatian, sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon at kanyang ipinatong ang sanglibutan sa kanila. Tingnan niyo po dito, malinaw sa pahayag ng awit ni Ana, awit pasasalamat ni Ana sa Diyos, na ang kalalagayan ng tao, yung pagpapala, yung pag-angat ng buhay ng isang tao ay nakadepende sa ating Panginoon. Yung pag-angat ng antas ng kalalagayan ng isang tao ay nakadepende sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So, wala po doon sa malas o swerte. Wala doon sa malas o swerte. Kaya mga kamisyon, ang dapat nating sabihin lagi pagka tayo po ay nakakaranas ng katagumpayan o kaya naman ang isang kapwa natin mananampalataya o yung kapwa natin Pilipino nagtagumpay o kaya naman ay may gagawin. May gagawin, magte-take ng exams. Ang dapat nating sinasabi, kasi hindi ko po nabanggit kahapon, dapat nating sinasabi, kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. Okay, God bless. Kasi doon nakaugnay yun. Ang pagpapala, ang katagumpayan, ang kasaganaan ay nakaugnay doon sa pagkilos ng Panginoon. Doon po nakaugnay. Hindi doon sa tsamba-tsamba. Hindi doon sa ang tawag nga, hindi dun sa luck. Okay, hindi dun sa lucky number, hindi dun sa lucky na kulay. Okay? So pangalawa pong katotohanan mga kamisyon, ang nais ko pong tingnan natin, ang pagpapala ng Panginoon ay nakadepende sa atin pong pagsunod sa kanyang kalooban. Sabi po ng Job, malinaw po yung binanggit dito sa banal na kasulatan. Ito po yung nakasulat, dapat nating tingnan at dapat nating i-considera ang katotohanan ito. Kasi marami pong mga Pilipino na nabuhay sa tradisyon, nabuhay sa maling haka-haka, nabuhay sa maling paniniwala. Kaya tuloy
namamali yung kanila pong landas tulad po ng paniniwala sa bilog-bilog. Kaya tuloy marami pong nabilog ang kaisipan at kaunawaan doon sa ganong katotohanan na taon-taon na lang bumibili ng bilog-bilog. Wala pong masama doon sa pagbili ng bilog. Kaya lang kung iugnay natin doon ang kasaganaan na kapag ka bumili tayo ng 7 bilog, 12 bilog, ay sasagana na yung ating buhay. Wala po doon. Kasi taon-taon na lang po mga kamisyon ay bumibili tayo ng bilog. Ano po? Subalit, ba't ganon? Tila ganon pa rin naman yung kalalagayan ng ating buhay. Bakit? Kasi ito po yung katotohanan. Ang sabi po ng Job, kabanatang 36, ang talata ay 11 hanggang 12. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Ngunit kung hindi sila mga kinig, sila'y mga mamatay sa pamamagitan ng tabak at sila'y mga mamatay na walang kaalaman. Tingnan niyo po, mga kamisyon, binanggit ng talata po natin ngayon pong umaga na ang pagpapala, ang kaginawaan ay nagmumula o bunga ito, bunsod po ito ng atin pong pagsunod at paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kasi po, mga kamisyon, ay katulad nga po ng nabanggit na inyong lingkod, wala po dun sa bilog-bilog. Kawawa naman yung mga kapatid natin o yung mga kapwa nating Pilipino na nagtatanim ng saging kasi hindi naman din talaga bilog. Paano naman nila gagawing bilog yung saging ngayon sa panahon ng Disyembre? Kaya tuloy bumababa talaga yung kanilang mga benta. Kahit po i-search nyo yan, sa atin nyo po yung kalalagayan ng mga nagtitinda po ng saging. Ano po? So, mga kamisyon, pangatlong katotohanan na atin pong titingnan ay ang pagpapala at katagumpayan sa buhay na ito ay nakadepende sa atin pong kasipagan. Nakadepende doon sa ating pagsusumikap bilang mga mananampalataya. Sa Kawikaan, kabanatang 21, ang talata po ay 5, ganito po yung atin pong ganito po ang ating mababasa. Ang mga pag-iisip ng masipag ay patungo sa kasaganaan lamang, ngunit bawat nagmamadali ay sa pangangailangan lamang. So, pinakita rin po dito, mga kamisyon, na talagang unti-unti, bunsod ng ating kasipagan, bunsod ng ating pagsusumikap, pag-iipon. Kaya nga po, may kasabihan tayo noon, tayo mga Pilipino, sipag at tiyaga, sikap at talino, diyan tayo aasenso. Alam ko, panahon yan ni Villar. So, sinasabi na yan ng talata, sinasabi na yan ng kasulatan ng Panginoon. Kaya muli po, ngayon pong umaga, mga kamisyon, nais ko po kayong ipanalangin. Nawa, tandaan po natin yung 3 bagay na ang buhay, kaginhawaan at pagpapala ay nakadepende sa Panginoon. Nakaugnay sa pagsunod natin sa Panginoon, yun yung ikalawa. Pangatlo, nakaugnay sa ating kasipagan at sa ating pagsusumikap bilang mga mananampalatayang Pilipino ng ating Panginoong Kristo. Muli po, mga kamisyon, nais ko po kayong idalangin. Dakila naming Diyos na aming Ama, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa umagang ito, Panginoon, at tulungan niyo po kami na mabuhay, hindi taglay yung aming maling mga paniniwala, kundi Lord, taglay namin yung pagtitiwala sa iyo. Dahil alam namin, Panginoon, kami po ay pinagpala mo na mula nung kami kumilala sa iyo, mula nung tanggapin namin ang iyong bugtong na anak na si Jesus na aming Panginoon. At yun ang aming titindigan, Panginoon. Hindi yung mga maling haka-haka, hindi yung mga maling tradisyon, hindi yung maling mga paniniwala, hindi yung mga tsamba-tsamba, hindi yung malas at swerte. Kundi, Panginoon, kami ay patuloy na sa iyo nakadepende. Dahil ang probisyon, ang kaginawaan, ang katagumpayan ay nakadepende lamang sa iyo. At ang aming pong mga pagpapala, Panginoon, yung kaginawaan, Panginoong Diyos, na aming natatamasa, Lord, ay patuloy, Panginoon, na bunga ito, bunsod ito ng aming pagsunod at paglilingkod sa iyo. Gayon din, O Diyos, ito po ay resulta ng aming kasipagan at ng aming pagsusumikap bilang mga anak mo, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa lahat, Panginoon, ng aking mga kapatid sa pananampalataya na may mga paniniwala pang ganito, ang dalangin po ng iyong lingkod, tulungan mo na magtiwala sila sa iyo, hindi doon sa bilog-bilog, kundi Lord, patuloy, Panginoon, na ang pagtitiwala at paniniwala nila, Panginoong Diyos, nawa ay nakatuon lamang sa iyo.
Dahil ang buhay, Panginoon, ang kasaganaan ng aming buhay, Lord, ay Ikaw ang nag-aangat nito, Panginoon. At ganun din po, O Diyos, ang kalalagayan ng aming buhay, yung antas nito, Lord, Ikaw ang nag-aangat. Maraming salamat sa umagang ito. Ikaw nawa, Panginoong Diyos, ang patuloy na magpala sa iyo pong mga anak, maging, Panginoon, sa lahat ng naabot ng devotional Christian vlog na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang sino man na sumusubaybay, O Diyos, sa video na ito. Maraming salamat po. Patuloy din po na ipagpatawad mo sa amin ang aming mga pagkakamali, pagkukulang, pagkakasala laban sa iyo. Maraming salamat po sa iyo po ang kapurihan. These things we ask in the mighty name of Jesus Christ our Lord, with the help of the Holy Spirit. Amen. Amen. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Narito po ang inyo pong misyonerong Kabitenyo, ang lagi pong nagpapaalala, magpasalamat sa Diyos palagi. So huwag niyo pong kaliligtaan at kalilimutan na paki-follow ang page sa inyo pong lingkod, paki-like and paki-share. God bless po. Purihin ang ating Panginoon.